Inanyayahan ko lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon, mga bata! Magandang hapon po, Guro. Kamusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman po. Mabuti naman kung ganon. Patingin nga ako ng inyong mga ngiti. Napakaganda naman ang iyong mga ngiti at yan ang gusto kong masilayan sa araw na ito. At bago tayo dadako sa ating aralin ngayon, ay magkakaroon muna tayo ng pampasigla. Nasiyahan ba kayo, mga bata? Opo. Mabuti naman kung ganon. At bago kayo umupo, ay pulutin muna ang makikitang basura sa ilalim ng iyong mga upuan. Tapos na ba? Opo. Maaari na kayo umupo. At bago tayo dadako sa ating aralin, meron bang liban sa klase? Tingnan na iyong kaliwa at kanan. Meron ba? Wala po. Napakagaling naman at yan ay nagpapahiwatig na kayo lahat ay gustong matuto sa araw na ito. At bago ang lahat, mga bata, ay babasahin muna natin ang ating mga alituntunin sa loob ng silid-aralan. Mga bata, pakibasa. Una, makinig sa diskusyon ng guro at makilahok sa talakayan. Pangalawa, respetuhin ang mga guro at kaklase. Pangatlo, itaas ang kamay kung gustong sumagot at may mga tanong. Pang-apat, makilahok sa pangkatang gawain. Naiintindihan ba ikaw nawa ng ating mga alituntunin sa silid-aralan, mga bata? Opo! Napakagaling naman. At ngayon, ay bago tayo tutungo sa ating aralin, ay sino ang makapagsasabi kung ano ang ating tinalakay na karaang pasikla? Yes? Ang tinalakay po natin noong nakaraang araw ay tungkol sa mga... Napakagaling! Palakpakan naman natin si Jodeline! At meron ba kayong mga klarifikasyon o mga katanungan tungkol dito? Wala na po! Sa ngayon, mga bata, may jumble words ako rito. Nais kong tukuyin ninyo o alamin kung anong tamang salita ito. Malinaw ba? Una, anong tamang salita ito? Tama! Ang tamang salita ay mabilis. Pangalawa, ano naman ang tamang salita ito? Mahusay. Ang tamang salita ay malakas. Sa panghuli naman, ano ang tamang salita ito? Magaling. Ang tamang salita ay pang-abay. Mahusay, mga bata. Bigyan ng 3 bagsakan yung mga sarili. Batay sa gawaing ating ginawa, ano sa tingin ninyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Sinong may ideya? Ikaw, Dian. Mahusay, bigyan ng isang palakpak si Dian. Ngayon ay tatalakayin natin ang pang-abay. Handa na ba kayo, mga bata? Mag-finger heart nga ang lahat kung handa nang makinig. Dahil dyan, ito ang kwentong aking babasahin. At nais ko makinig ang lahat dahil may mga katanungan ako pagkatapos. Ang pamagat ng kwento ay pag-aalaga ng hayop na isinulat ni Modesta R. Harangke. Sabado ng umaga, nagmamadaling bumaba ng bahay si Mang Carlos upang pumunta sa likod bahay. Doon, matiyagang inalagaan niya ang iba't ibang alagang hayop. May mga bibe, manok, kambing at mga baboy. Ito ang nagsisilbi niyang libangan mula nang tumigil siya sa pagiging kawani ng gobyerno sa edad na 65. Dito, lumalakas ang kanyang katawan at nagsisilbing ehersisyo sa araw-araw. Bukod dito, nagsisilbi pa niyang hanap buhay ito at may malaking kita. Ngayon, mga bata, ang tanong, ano ang pamagat ng kwentong ating binasa? Ikaw, Vincent. Tama, ang pamagat ng kwentong ating binasa ay tungkol sa pag-aalaga ng hayop. Sino naman ang pangunahing tauhan sa ating kwento? Ikaw, Ann. Mahusay, ang pangunahing tauhan sa ating kwento ay si Mang Carlos. Ano ang ginagawa ni Mang Carlos?
Ikaw, Jerlyn. Tumpak! Ang ginagawa ni Mang Carlos ay nag-aalaga ng mga hayop. Ano-anong mga hayop ito? Ikaw, Shella. Magaling! Ang mga hayop na ito ay ang manok, kambing, baboy, at bibe. May mga ganito din ba kayong mga hayop sa bahay, mga bata? Wow! Ilan ang manok sa inyong bahay? Wow, ang galing! So, bakit nga ba nag-aalaga ng hayop si Mang Carlos? Tama! Dahil ito ay nagsisilbing libangan niya upang lumakas ang kanyang pangangatawan. At ito'y nagiging ehersisyo at hanapbuhay niya sa araw-araw. Maliban sa mga nabanggit, may iba pa bang mga kabutihang dulot ang pag-aalaga ng hayop sa ating tahanan? Ikaw, John Mark. Napakagaling naman. Ito ay pinagkukunan ng ating pagkain ang mga alaga nating hayop at nagsisilbing pataba sa halaman ang mga dumi nila. Bigyan natin ng limang bagsak si John Mark. Ngayon mga bata, paano ba natin mapapanatiling malinis ang ating bahay lalo na't may mga alaga tayong hayop? Ikaw, Kian. Siyempre, lagi nating linisan ang mga hayop at ang kanilang mga tirahan upang makaiwas tayo sa sakit. Mula sa kwentong binasa mga bata, sa unang pangungusap, tukuyin kung ano ang salitang kilos o pandiwang ginamit. Paano bumaba si Mang Carlos? Tama, nagmamadaling bumaba si Mang Carlos. Sa pangalawang pangungusap naman, alin dito ang pandiwa? Paano inalagaan ang iba't ibang hayop ni Mang Carlos? Mahusay, matyaga niyang inalagaan ang mga hayop. Mga bata, ang mga halimbawa ng parangalang ito ay tinatawag na pang-abay. Ito ay ang nagmamadaling bumaba at matyaga niyang inaalagaan. Ang pang-abay ay mga salitang naglalakawan ng kilos o pandiwa. Ang pang-abay na pamakaan ay naglalarawan kung paano nagaganap o magaganap ang kilos na ikinahahayag ng pandiwa. Ang mga halimbawa nito ay tahimik na naglalaro si IC. Ano kaya sa tingin niyo ang salitang kilos, mga bata? Tama, ang salitang kilos sa pangungusap na ito ay naglalaro. At ang pang-abay naman ay ang salitang tahimik. Ang pang-abay na tahimik ay naglalakawan sa salitang kilos na naglalaro. Naintindihan niyo ba, mga bata? Sa pangalawang halimbawa naman, nagmamadaling bumaba ng bahay si Mang Carlos. Ano kaya sa tingin niyo ang salitang kilos na ginamit, mga bata? Magaling! Ang salitang kilos sa pangungusap na ito ay bumaba at ang salitang naglalakawan ay nagmamadali. Ang pang-abay sa pangungusap ay naglalakawan ito kung paano bumaba si Mang Carlos. Naintindihan niyo ba ng mabuti ang pang-abay, mga bata? Kung ganon, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa 4 na pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlo at pang-4 na pangkat. Ang gagawin nyo lamang, mga bata, ay bubuuin kung ano ang nasa dalawang larawan upang matukoy ang parekalang pang-abay. Bibigyan ko kayo ng inyong mga materyales at paunahan lamang sa pagtaas ng papel kung may sagot na kayo. Nakuha ba ng lahat ang ating panuto? Handa na ba ang lahat? Kung ganun, tayo ay magsisimula na. Ang larong ito ay tinatawag na pick the word. Unang larawan. Tama, ito ay mabilis kumain. Sa pangalawa, magaling, ito ay mabagal magsulat. Sa pangatlo, mahusay, ito ay masayang naglalaro. Sa huling larawan, magaling, ito ay tamad mag-aral. At magaling, mga bata, nakikita kong lubos na ninyong naintindihan ang ating tinalakay sa araw na ito. Naiintindihan niyo na ba na mabuti ang pang-abay, mga bata? Kung ganon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa 4 na grupo. Itong unang pangkat, pangalawa,
pangatlo at pang-apat. Ang gagawin nyo lang ay bubuin nyo kung ano ang nasa dalawang larawan upang matukoy ang pariralang pang-abay. Paunahan lang sa pagtaas ng papel kung may sagot na kayo. Malinaw ba mga bata? Handa na ba ang lahat? Napakahusay niyo mga bata. Sa tingin ko ay mayroon na kayong sapat na kaalaman tungkol sa ating tinalakay. Mayroon pa ba kayong mga katanungan tungkol sa ating tinalakay? Wala na? Mabuti naman kung ganon. Ngayon na naintindihan niyo na ang ating tinalakay, ay may mga itatanong ako sa inyo. Ngayon mga bata, sino ang makapagbibigay kung ano ang pang-abay? Ikaw, Laura Jen. Tama, Laura Jen. Ano naman ang pang-abay na pamamaraan? Ikaw, Vincent. Magaling, Vincent. Sino ang makapagbibigay ng mga halimbawa ng mga pang-abay sa pangungusap? Mahusay, dahil dyan, bigyan natin ang inyong sarili ng 5 bagsak. Mga bata, pakikuha ng isang buong papel at sagutan ng mga ito. Puna ng angkop na pang-abay ang bawat pangungusap. Pumili ng mga salita mula sa kahon. Tapos na ba ang lahat? Ngayon ay wastuin na natin ang inyong mga sagot. Sino ang nakuha ng perfectong score? Nakakamangha at halos kayong lahat ay nakakuha ng perfectong score. Bigyan ninyo ng masigabong palakpakan ng inyong mga sarili. Kunin ang inyong kwaderno at kopyahin ang inyong takdang aralin. Tapos na ba ang lahat? Hinihiling ko na tumayo para sa ating panipos na panalangin. Salamat at paalam mga bata!